kinokontra ko po ang sinasabi ni Manny Pacquiao na magbayad ang mga Marcoses o si Bongbong Marcos sa Pilipinas, bansang Pilipinas. Idininig sa Sandigang Bayan ni walang isang kasong nanalo laban sa mga Marcoses. Tapos panagutin ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao na ba ang korte? Tumatakbo kang senador, tumatakbo kang Pangulo ng Pilipinas, pero sa pananalita mo parang hindi mo alam ang sistema ng gobyerno natin na mayroong legislative, executive, and judiciary. Anong klaseng kandidato ka na magsabi kang mananagot si Bongbong Marcos sa bansa? Di ba dapat ang magsabi niyan ang ating judiciary, hindi si Manny Pacquiao. Malaking katangahan po yan. Yan po ay aking pananaw lamang sa state of mind ni Manny Pacquiao, sa kakayahan ng kanyang isip. Pero dapat, bago siya magpigkas niyan sa national television, isip-isip muna, gamit muna ito. Sa tingin ko, ayaw ko kasing manira, pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na siguro ipalit yung sinisigaw ng taong bayan. At kung sakali man ako ay tatanungin at ako ay mapalad na ilagay ng taong bayan sa posisyon na yan, i-review natin lahat ng mga investigation at lahat ng sinasabing yaman na nakuha ng mga Marcoses kung magkano talaga para maipalit na sa ating bansa. I-analyze po natin itong pagbatikos ni Manny Pacquiao kay Bongbong Marcos at kay Pangulong Duterte sa huli niyang sinabing dapat managot ang mga Marcos. Una po, maraming kaso na po ang isinampa sa korte laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi po naghahatol ang korte ng guilty si Ferdinand Marcos. Pero ang nakakalungkot, alam naman nating hindi convicted, walang no-convict na kaso of graft and corruption. Pero nasa isip ng iilan na mananagot pa rin ang pamilyang Marcos. Fair lamang po na kung managot man ang pamilyang Marcos, dapat may kaso na magkukonvict sa kanila. Kung wala yon, sino po si Manny Pacquiao para magsabi na managot ang mga Marcos? Pangalawa, sinabi niya rin na magsorry si Bongbong Marcos. Hindi po tama. Tama din ba na sabihin kung mali ang akusasyon ni Manny Pacquiao kay Bongbong Marcos? Kaya dapat magsorry yung mga anak niya sa kamalian ni Manny Pacquiao. Mali. Bakit si Manny Pacquiao ay biglang nagbitiw ng ganyang pananalita? At biglaan ito. Bakit si Manny Pacquiao nagsalita ng ganyan? Alam niyo, sa mga naunang vlog ko, sinabi ko po na si Manny Pacquiao ay pang number 3 or pang number 4 sa kulilat sa mga tumatakbong pagkapangulo ng Pilipinas. At malapit pa po sa katotohanan ang aking analysis. Dahil po talagang kulilat si Manny Pacquiao sa survey. So, ang kanyang
makakalaban ay lahat po ng kandidato sa presidente ay kalaban po niya sa boto. Wala po siyang kakampi dyan. Kasi iisa lang po ang pipiliing maging presidente ng Pilipinas. Ngayon, ang pagbitiw niya ng salitang magsuri si Bongbong Marcos, managot ang mga Marcos, magkaroon ng boto sa kanya ang mga mamamayan na anti-Marcos. Hindi po mangyari yan. Bakit? Ang boto po ay matagal lang nakalaan kay Leni Robredo na dilawan. Kasi si Leni, malinaw po, dilawan po yan, nagbago na lang ng kulay. Si Manny Pacquiao po, hindi po magbi-benefit sa salitang yan. Sa kanyang akusasyon kay Bongbong Marcos at kay President Rodrigo Duterte. So, wala po. Walang benefit in return sa kanya ang kanyang binitiwang salita. Okay? Number 2 si Lini. Number 3 si Isko. Number 4 si Lacson. Or number 5 si Bato. Number 6 si Pacquiao. So, lahat ang nalima ay kailangan po niya agawan ng buto para tumaas siya. So sa sinabi niyang against kay Bongbong, hindi po siya magbi-benefit doon. Una, binigay na po ang buto kay Lini. Nakuha na po ni Lini yan, yung mga buto ng dilawan. Siguro, para makuha niya, maari ang suporta ng Lopez, ng ABS-CBN. Bakit? Napansin ninyo si Noli de Castro, na kandidato ng ABS-CBN, tumatakbong senador, ay nag-withdraw kay Isko Moreno. Kasi po, inakala natin noon na si Isko Moreno ay suportaan ng mga Lopez. Pero, isang araw lang mula nagsalita si Isko Moreno na ang away ng anak ng Marcos at ng anak ng Aquino ay hindi tayo dapat makialam. So, pagkatapos po noon, the day after, nag-resign po yung kanyang chief of staff sa Office of the Mayor sa Manila. Sinundan po yan ng pag-atras ni Noli de Castro bilang kandidato pagka senador under kay Isko Moreno. So, yun po ang posibilidad na kapakinabangan lamang ni Manny Pacquiao na suportaan siya ng ABS-CBN. Pero kung kulilat si Manny Pacquiao sa survey, nag-alanganin ang mga Lopez na sumuporta kay Lini, hindi pa rin wise na susuportaan ng mga Lopez ang Manny Pacquiao na kulilat. Kasi kung nakinig lang si Manny Pacquiao, tumakbo mo ng Vice President or senador muli. Baka naman nasa taas ang kanyang pangalan sa survey. Katulad ng ginawa ni Idol, Rapi Tulfo. Idol, okay, tama, maganda naman at nakinig ka sa akin. So, mukhang sure na tayo. Huwag lang magbago. Tuloy-tuloy lang ang trend at magiging senador ka by 2022 election. So, ito po ang aking pag-aanalisa sa kung sino ang makinabang sa mga bawat sinasabi nila. So, si Bongbong Marcos ay nasa taas po. Kung sisirain sa ni Manny Pacquiao, ang makinabang si Leni. Kung bababa man ang boto ni Bongbong, si Leni ang makinabang dahil siya ang number 2. Kung sirain man si Leni ni Manny Pacquiao, ang makinabang si Isko dahil si Isko ang number 3. Ganyan po ang kapakinabangan sa
eleksyon. Ayon po iyan sa aking pag-analisa. So, kinokontra ko po ang sinasabi ni Manny Pacquiao na magbayad ang mga Marcoses o si Bongbong Marcos sa Pilipinas, bansang Pilipinas. Masyado kang kulang pa. Kulang. Mag-aral ka muna, Manny. Magkapatid tayo sa balikat, pero hindi ko kasi tahimik ang sarili ko na nag-aanalisa ako sa mga, hindi lang ikaw, sa lahat ng kandidato at sa kanilang mga sinasabi at kinikilos. Kita mo, namigay ka ng pera sa Batangas, tigi 1,000. Sa tingin mo, aangat ka doon? Hindi mo inisip yung criticism sa'yo na 1,000, tumulong ka. Una, pag-isipan ka na ng vote buying. Pangalawa, sa mga nakatanggap, sabi nila, hindi 1,000 lang ang boto namin, Manny Pacquiao. Dagdagan mo to. Insulto sa amin to. Tanggapin lang namin tong 1,000, pero hindi ka namin ibuboto. So, maaring ganun ang pag-iisip nila. Pero, siyempre, kandidato ka na, nag-file ka na ng kandidacy, kahit wala pang campaign period, kahit wala pang, may tinalaga na campaign period ang COMELEC, at hindi ka pa makasuhan ng vote buying. Pero sa isip ng mamamayan, ang ginawa mo ay vote buying. Katulad rin sa pag-iisip mo kay Bongbong Marcos, na hindi inahusgahan ng Sandigang Bayan sa mga kasong isinampal laban sa kanyang ama. Pero nagsabi ka na dapat magbayad si Bongbong Marcos. Bilog ang mundo, kapatid. Ang iniisip mo kay Bongbong Marcos ay iniisip din ng iba sa iyo. Bilog ang mundo.